Another day, another J. Friends Wife story. Madami na ngang butas itong aming hose na ginagamit sa pagdidilig ng mga tanim at pagkakarwash, kaya pinalitan na ni J. Fern. Ay, ko putas na. Tinutukan ka. Nanunuka. 20 meters na nga itong binili ng anak ko, kaya madidiligan na namin ang mga halaman namin sa harap hanggang sa likod. January 1 nga ay nagsimula ng magpisaan itong mga nasa pahigang incubator ni J. Fern. Walang fan yan, kaya sana madami pa ring mapisa sa mga itlog. Hindi pa sana gagamitin ang incubator na yan dahil hindi pa dumarating yung in-order naming thermostat at fan. Kaya lang, hindi lumilimlim ng maayos yung mga inahin na nasa breeding range, kaya napilitan na si J. Fern na kolektahin ang lahat ng itlog, kaya isinalang na niya dito sa bagong incubator. Kinuha ni J. Fern yung thermostat namin sa lumang incubator at yun muna ang inilagay niya dyan. Sana ay madami ding mapisa sa mga itlog na isinalang ni J. Fern. January 2 ay nagumpisa na ring magpisaan ang mga itlog ng aming Tornado Hatch brood hen. May mga crack na rin yung ibang itlog, kaya maya-maya yan ay mabibiyak na rin. Sana nga ay mapisa lahat ng itlog ng aming Tornado Hatch. Yan pa lang kasi ang kauna-unahang papisa dito sa amin ng aming Tornado Hatch brood hen. Dahil nung nakaraang breeding season, halos bugok lahat ng itlog ng aming Tornado Hatch dahil hindi yan nagpapababa. Pero ngayon, kusa na siyang nagpapababa sa aming 7 times winner line brood cup. Ang bilis nga mapisa. Oh, yung isa ni, papisa na ulit. Malapit na rin mapisa yung isa, oh. Naikot na yung butas. Kinabukasan nga ay ibinaba na ni J. Fern yung mga sisiw na napisa doon sa pahigang incubator. 75% lang ang hatching rate at madami ding may diferensya sa paa. 19 na sisiw nga itong ibinaba ni J. Fern pero yung iba dyan ay ikakal dahil merong mga diferensya sa paa. Hindi pa namin pinapatoka itong mga bagong babang sisiw. Nilagay lang muna namin sila sa kahon para painitan para lumakas ang katawan. Mahalaga ang vitamin D sa mga sisiw para tumigas ang kanilang mga buto. Tinanggal na ni J. Fern yung mga itlog na hindi napisa sa incubator at dinisinfect na rin niya ang incubator dahil madami na uling nakolektang itlog si Richard, isasalang na ulit namin. 75% hatching rate. Hindi nga gusto ni J. Fern ang ganyang thermostat sa incubator, mas gusto niya yung decimal point ng thermostat ang naa-adjust para hindi nababago ang temperature. Mukhang magaganda nga isa. Sayang nga, nabasag yung ano eh. 4. Ilan ang nabasag dyan? 4? 4. Nabasag sa pugan. May mga karak pa kayo. 5 na yan eh. Ilang gayon? 8. 3 na lang. Yung karak pa. Pagkatapos ngang i-disinfect ni J. Fern ang incubator, inilagay na niya yung mga itlog na nakuha namin doon sa manukan. Kinolekta na rin niya yung ibang itlog na nanditong hindi pa nililimliman ng mga inahin. Madami-dami nga itong isinalang na itlog namin ngayon, halos puno ang incubator. Nilagyan na nga ng pangalan ni J. Fern ang mga itlog at pag ihahatcher na ang mga itlog na yan ay pag-ihiway-walayin na namin. Yung itlog ng Tornado Hatch ay 7 na ang napisa. Tuyo na rin ang mga sisiw kaya nilabas na ni J. Fern sa incubator. Naiwan pa sa loob ng incubator yung isang itlog pero may crack na rin. Hintayin lang naming mapisa ayon at kapag natuyo na, saka namin isasama dyan ang sisiw. Kapag bagong baba ang mga sisiw, sa kahon lang namin ito inilalagay ng ilang araw para hindi sila lamigin. Lagi naming pinapainitan ang mga sisiw na bagong baba para lumakas sila. Nilagyan din sa kahon ni J. Fern ng konting patoka para matuto ng tumuka ang mga sisiw. Yung mga sisiw naman ng Tornado Hatch ay isinama na dyan ni J. Fern. Halos magkakasinlaki lang sila dahil isang araw lang naman ang pagitan nila. Kapag bagong baba ang mga sisiw, hindi pa yan tumutuka, pero yung mga anak ng aming Tornado Hatch brood hen ay tumuka na agad. Nakakatuwa nga ang mga sisiw niya dahil bukod sa malalaki na ay malalakas pa. Mas maganda rin talagang pumisa yung patayo naming incubator dahil maganda ang thermostat noon. Lalaki. Ang sarap ng hangin. Nakakaantok. Ang sarap ng hangin. Nakakaantok.
puno doon. Kaya lumiwanag. Pumunta nga ulit kami ni J. Fern dito sa farm at kahit kakakuha lang namin nung nakolektang itlog ni Richard, meron na ulit siyang nakolekta. Iuuwi na rin namin yung itlog na yan at isasalang doon sa patayong incubator sa pinagtanggalan ng mga itlog ng Tornado Hatch Broodhen. Sa sobrang hangin nga dyan sa farm, nakatulog na ako sa duyan at si J. Fern naman, habang nakaupo sa mahabang upuan ay nakatulog na rin pala. Pagkagising namin ay nagyaya na nga si J. Fern umuwi. Bago kami umuwi, sinungkitan muna kami ni Richard ng suha. Hinog na kasi ang mga suha nila, sayang lang daw kapag natuyot. Ang laki. Hindi na kasya. Tama na dyan. Tama na. 3 days old na nga yung mga bagong pisang sisiw, kaya nagbakuna na ulit kami ng mga wala pang month old na mga sisiw at yung mga bagong pisa. Kunti lang naman ang mga papisa namin, kaya iniipon muna namin. Pag medyo madami-dami na sila, saka kami nagbabakuna. 61 heads nga ang binakunahan namin yan at madami pang natirang pambakuna. Kahit lagi kaming nagbabakuna ay hindi naapektuhan ang mga manok ng kapitbahay namin. Dinidispose kasi namin ng maayos ang mga natirang bakunang hindi nagamit. Mahigit 2 weeks na nga itong mga sisiw na ito, kaya sinabay-sabay na naming bakunahan. 41 lahat yan at yung mga bagong pisa ay hiniwalay namin dahil maliliit pa. 61 nga lang ang binakunahan namin kaya napakarami pang natirang pambakuna. Hindi naman pwedeng itabi yon kahit sa ref pa, kaya kailangang i-dispose agad. Dahil konti lang binakunahan namin, madami pang natira. Ganito namin dinidispose ang natirang bakuna. Ito ang nilagyan ng live virus. Binubusan ko lang ng chlorine. Purong chlorine ang binubuhos ko. Tapos ito, bubuhusan ko din ng chlorine. Clorox nga lang ang nilalagay namin kapag nagdi-dispose ng bakuna. Purong chlorine siya, walang halong tubig para mamatay ang virus. Pagkatapos kong haluan ng chlorine ang vaccine, sinishake ko lang yan hanggang sa yung kulay blue ay maging colorless. Kulay puti na siya. Tapos lahat ng ginamit, bubuhusan ng chlorine bago ibaon. Ayan. Ganun kami mag-dispose ng natirang bakuna. Pagkatapos bakunahan ang mga sisiw, kinabukasan ay pinapainom namin sila ng paracetamol. Nilalagyan namin ang painom nila ng soluble powder na may paracetamol. Ginagawa namin yan para hindi lagnatin ang mga sisiw pagkatapos bakunahan. Mag-isa lang akong nag-iintindi sa mga manok ngayon dahil si J. Fern lumuwas dahil inihatid niya ang aming mga anak. Back to work na kasi after a long holiday. Yung 41 na mga sisiw ay dyan namin nilalagay magdamag para hindi sila lamigin. Kinabukasan naman ay inilalagay na namin sila sa brooder. Naka-face mask nga ako dyan dahil kapag nalanghap ko yung mga maliliit na balahibo ng mga sisiw na galing sa kahon ay nahahatching ako. Sobrang sakit naman sa ulo, kapag umatake na naman ang aking allergic rhinitis, wala na talaga akong nagagawa. Nahihiga na lang ako dahil walang tigil ang sipon ko sa pagtulog. Buti na lang, nakabili ako ng face mask na ito, napakaganda talaga niyang isuot dahil kahit pawisan ka, hindi makati sa balat. Nasa yellow basket ko yan kung gusto nyo ring subukan. Ayan, mahabang kakainan na ang nilagay ko. Sikip na sila dun sa ano. Nakakatuwa itong mga sisiw, ang sisigla nilang lahat, hindi halatang bagong bakuna lang sila. Kaya maganda talagang nabibigyan agad sila ng paracetamol para hindi nila iniinda ang bakuna.
Nandito naman sa multipurpose pen nakakahon ang mga unang pisang sisiw at dyan na rin sila magdamag. Winawalis ko muna ang mga ipot sa ilalim ng multipurpose pen bago ko ilabas sa kahon ang mga sisiw dahil kapag nasa labas na yan ay magliliparan sila kapag nagwalis ako sa ilalim. Bago ko palabasin ang mga sisiw sa kahon ay nilalagyan ko muna ng patuka ang kanilang feeder at inumin ang kanilang waterer. Pagkatapos ko silang palabasin sa kahon, dahan-dahan ko ngang inaalis ang kahon para hindi magliparan ang mga sisiw. Kapag laging nagugulat or natatakot kasi ang mga sisiw at nagliliparan, nai-stress ang mga ito. Masikip na nga sila sa isang feeder, kaya nagdagdag ako ng isa pang feeder. Ayan. Sikip na sila sa isang pakainan. Lalagyan ko pa ng isa. Yung mga nahuling papisang sisiw naman ay dito namin nilalagay maghapon sa folding. Pinakahon lang namin sila at pinapasok sa loob ng bahay kapag gabi. 2 feeder na rin ang nilagay ko sa mga sisiw dahil siksikan na sila kapag isa lang. Para hindi lamigin ang mga manok maghapon ay tinatakpan namin ng plastic ang folding. Pagkatapos kong patukain ng mga sisiw, ito namang mga inahin at mga broodcock ang aking papatukain pati yung mga nakatali sa gilid at yung iba pang nakalagay sa multipurpose pen. Pagkatapos kong patukain ang lahat ng mga manok, ay nagwalis naman ako dito sa likod ng bahay dahil napakarami na namang laglag na dahon. Bihira na rin umulan dito sa amin kaya napakaraming alikabok dito sa likod ng bahay kaya kailangan ko talagang magsuot ng face mask. Pagkatapos ko magwalis ay nagdilig naman ako ng lupa para hindi maalikabok dito sa likod ng bahay namin. Mapress ko na rin dito sa likod kapag nadidilig ang lupa dito dahil malamig. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!